Reklamo laban kay DOJ Secretary Remulla. Pinatatanggal sa listahan ng mga kaso sa ombudsman ayon kay Atty. Topacio. Ang detalye ng balita mula kay Kapar MJ Mondihar. Ang balita ko from reliable sources ay gusto daw i-undocket yung Davao na pinail ni Atty. Torion. Ayon kay Citizens Crime Watch National Chairman Ferdinand Topacio, may tangkarong alisin sa listahan ng reklamo ni Davao Mayor Bastedo kay Justice Secretary Boying Remulla na nakasampa ngayon sa ombudsman. Ang undocketting na sinasabi ni Topacio ay ang pagtanggal ng reklamo sa opisyal na listahan ng mga kaso sa nasabing tanggapan. Ang kasong ito ay may kaugnay sa pagkakasangkot ni Remulla at 11 pang ibang opisyal sa iligal na pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands. Naglabas daw ng new memorandum order na sinasabi yung automatic docketing daw is suspended. Ito pa mabigat ha. And the suspension is retroactive 10 days from the date of the memo. Saan kayo nakakita ng memorandum order retroactive? Ayon naman kay Atty. Jimmy Bondoc, hindi lang kaso laban kay Remulla ang maapektuhan kung itutuloy ang undocketing. Kung totoo po na merong inisyu na circular, undoing or repealing yung automatic assignment, and it will be applied retroactively, meaning pwedeng yung mga dating kaso na may docket number ay tanggalan, burahan ng docket number. Para sa kampo ni Mayor Baste, whitewashing ang posibleng undocketing. Lalo't nakumpirma nila na docketed na ang reklamo laban sa Justice Secretary. Sa ilalim ng automatic docketing ng Ombudsman, anumang reklamo na may sapat na dokumento laban sa isang public official ay agad na nagiging kaso at hindi maaaring isantabi. Hindi na po pwede i-cancel ito kasi i-cancel mo yung docket number. Sa tingin ko, whitewashing yan. Bakit po itanggalin yung docket numbers properly filed na yan? Kung tanggalin mo yung docket numbers, in effect, you are whitewashing the cases because under their own rules, the Office of the Ombudsman after docketing shall issue an order or subpoena requiring the respondents to submit within 10 days within which to file their counter affidavits. Naniniwala naman ang mga abogado na pinapaboran ng Malacanang si Remulla na maging ombudsman at magamit laban kina Vice President Sara Duterte at mga kaalyado nito para hindi makatakbo sa 2028 presidential elections. Pero hadlang dito ang mga kasong nakabinbin sa ombudsman laban kay Remulla na kailangan niyang maklear bago maisama sa shortlist ng Judicial and Bar Council o JBC na siya nagre-review at nagsasubmit ng nominasyon sa mga gustong mag-ombudsman. Bukod kay Baste Duterte, naghahain din ng kaso sa ombudsman si Senator Amy Marcos laban kay Remulla. Kinumpirma naman ng Supreme Court na nagkaroon ng adjustment sa schedule ng JBC deliberations upang bigyang daan ang bagong Senate Justice Committee Chairman na si Senator Kiko Pangilinan. Tinawag naman ni Topacio na Plan B na administrasyon si Pangilinan. That is to give them enough time na kung hindi man umubra yung pag-undocket nila, ay to make the case run through its course. I-railroad na naman nila para yung MR ni Senator Amy at i-dismiss para clean bill of health, so to speak, na naman si Boying Remulla. So, you can see all of these machinations para lamang paboran ng isang tao. Naniniwala ang grupo na mahalaga na maging independent ang susunod na ombudsman na hindi dapat politiko at dapat hindi malapit na kalyado ng isang pangulo. Lalo na't crucial ang trabaho ng ombudsman sa investigasyon ngayon sa korupsyon sa flood control, kung saan akusado ang mga malalapit na kalyado ni President Marcos Jr., mga personalidad na kasing lapit ni Remulla sa Pangulo. Well, because all roads after this inquiry, after all is said and done, all roads will lead to the ombudsman. Insertion, ombudsman yan, nandyan na. Hinold lang po ng ombudsman kasi sabi nila may prejudicial question sa ating kataas-taasang hukuman. Kung may ididemanda sa flood control, plunder, anti-graft, etc., forfeiture, ombudsman ang mabumuno niyan. Kasi ang ombudsman po, parang piskalya yan eh. Ang sandigang bayan yung hukuman. Sila ang nagpi-filter kung anong ipa-file, anong hindi. Oh, can Boying Remulla file cases against Martin Romualdez, against Saldico? Mga kasama niya yan? Ang aming gustong kontrahin ay ang pagpapa-appoint kay Sir Boying Remulla bilang ombudsman, pero hindi ulit ito personal. Ito po ay dahil hindi pa siya nakaupo, pero kitang-kita na po ang pagmamaniobra sa mismong mga rules at laws pertinent to the office of the ombudsman. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar,
SMNI News. Investigasyon sa nagbitiw na PICAB at CIP officials ang posibleng sangkot sa katiwalian minamadali. Ayon yan sa DTI. Ang detalye mula kay Sheena Torno. Hindi ligtas sa pananagutan. Yan ang binigyang diin ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque sa pulong balitaan patungkol sa kontrobersyal na manumalyang flood control project sa bansa. Ito matapos maibunyag kamakailan sa pagdinig sa Senado ang naging irregularidad sa Philippine Contractors Association Board at Construction Industry Authority of the Philippines patungkol sa akreditasyon ng mga kontratista na may proyekto sa gobyerno. Bumuo ng fact-finding team ang DTI upang imbestigahan ang mga opisyal ng PICAB at CIAP na nagbitiw sa pwesto noong mga nakaraang linggo. Dagdag pa ng kalihim, nakipag-ugnayan na sila sa Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure o ICI para tingnan kung ang mga nagbitiw ng mga opisyal ay nagkaroon ng sabwatan sa mga kontratista. For those that resigned on the past years, they will go through the investigation talaga. They're really part of the group that will be investigated. We've already replaced all the SIA and PICAB director. We've already given out the names last week. Nilinaw pa ni Roque, hinihintay na lamang nila ang magiging pasya ng palasyo gayong presidential appointee ang mga opisyal ng dalawang ahensya. Pero sa ngayon, nagrekomenda na ang DTI na mga papalit sa mga nagbitiw na opisyal, ngunit itinalaga muna bilang acting director ng CIAP, si Doris Gatcho, at acting PICAB executive director naman si Sir J. Retome. Matatandang nagbitiw bilang executive director ng PICAP si Attorney Herbert Matienzo noong September 3 sa gitna ng mga alegasyon ng katiwalian dahil sa flood control projects sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, mag-asawang Diskaya ipinatawag sa DOJ. Remulla, tumanggi naman na sabihin ang napag-usapan. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapatid Margot Gonzales. Guardyado at naka-bulletproof nang dumating sa Department of Justice Biyernes ng umaga ang kontratistang si Curly Diskaya para makipagpulong kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kasalukuyang nasa ilalim ng kustodiya ng Senado si Curly Diskaya matapos itong ma-cite in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig. Senate vehicle ang nagdala kay Diskaya sa DOJ. Ang kanyang pakikipag-usap sa kalihim ay para sa hiling nito na mabigyan ng proteksyon kapalit ng kanilang pagtestigo ng kanyang asawa. Maliban kay Curly, dumating din ang kanyang asawa na si Sara Diskaya sa DOJ sakay ng itim na SUV. Nakasombrero ito at naka-face mask nang bumaba sa sakyan at nang mamadaling makapasok sa loob ng gusali. Tumagal ng mahigit 2 oras ang pagpupulong sa kalihim. Naunang lumabas si Curly para ibalik sa Senado, kasunod ang kanyang asawa na tumanging magbigay ng pahayag. Pansin naman ang mas magaan nilang mood matapos ang meeting. Inamin naman ni Secretary Boying Remulla na siyang nagpatawag sa mga Diskaya sa tanggapan ng DOJ. I think they're relieved that dali akong kausap, I think that it's a relief for them. Pero kung anong napag-usapan ng mga ito, ayaw munang magsalita ng kalihim dahil sa confidentiality. Kaya ko feel confidential yan. Kasi nga, we have to protect them. We have to protect them. That's the first principle that we have to let out to people. That we can be trusted with any information you give us. We will not use it unless we are able to agree. Unless we are able to agree on everything. Tumanggi din ng kalihim na magkomento kung credible witness ba ang mga Diskaya para sa investigasyon sa flood control projects. We have to wait for the process to finish. We have to wait for the process to finish. Kaya wala pa tayong sasabihin mo satisfied ka rito, ito ba ganyan na yan. Hindi pa. This is a process that we have to follow. Maliban sa mga Diskaya, merong iba pang individual ang gusto daw magsalita at mabigyan ng proteksyon. Isa dito ay isa ring kontratista. Pero maging ang kanilang sasabihin ay susuriin at idadaan sa proseso. We have 2 or 3 more for next week, but a lot more in the coming days, I think. Ano yan? We have to really. It's a process that has to happen because we have to be able to validate and verify information. Maliban dyan, ibinunyag din ng kalihim na may isang opisyal mula sa DPWH ang nais din niyang ipasa ilalim sa evaluasyon para sa Witness Protection Program. Meron kaming gustong kunin sa DPWH, pero wala pa.
we will have, I will still coordinate with the Blue Ribbon Committee on this matter. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Market Gonzalez, SMNI. BMW naglunsad ang malawakang reforma para sa Filipino domestic workers. Salamin natin yan kay Kabar Cherry Light. Sa ilalim ng Labor Advisory No. 25 Series of 2025, ipinatutupad ng DMW ang Enhanced Reform Program para sa household service workers na sasaklaw sa lahat ng bansang tumatanggap ng mga Pilipinong manggagawa. Kabilang sa mga pangunahing reforma ang pagtaas ng minimum na buwanang sahod ng domestic workers mula $400 tungo sa hindi bababa sa $500. Layunin nitong tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya, partikular sa gastusin para sa pagkain, pamumuhay at edukasyon, lalo't huling naitakda ang sahod noong 2006 pa. Bahagi rin ng programang pagpapatupad Know Your Employer Protocols sa pamamagitan ng video interviews, digital welfare, monitoring system at taunang medical check-up na voluntaryong ibibigay para sa domestic workers. Mayroong ding mas mahigpit na recruitment standards sa ilalim ng whitelisting policy at pinalawak na suporta mula sa DMW tulad ng pagbibigay ng tamang pahinga at pagbabawal sa pagkumpiska ng pasaporte. Para sa unang yugto, gagamitin ng DMW ang insentibo gaya ng green lanes o mas mabilis na processing para sa mga recruitment agencies at employers na agad magpapatupad ng aumento sa sahod. Inaasahang ilalabas ang tiyak na guidelines sa loob ng 60 araw matapos ang konsultasyon sa mga stakeholders. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdaf, bahagi ng reforma ang serye ng pagbisita sa mga host countries upang lalo pang palakasin ang bilateral labor cooperation at yaking masisiguro ang makataong kondisyon sa pagtatrabaho ng mga Pilipinong kasambahay. Kadalasan ay mga kababaihang kabilang sa pinakamahinang sektor sa pandaigdigang merkado ng paggawa. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, Cherry Light, SMNI. Samantala, Korte Suprema, kinilala ang Duterte Kusiwing bilang lehitimong PDP laban. Alamin natin ang buong detalye mula naman kay Kabar MJ Bondihar. Pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng COMELEC na kumikilala sa Duterte Kusiwing bilang lehitimong PDP laban. Sa inilabas sa 25 pahinang ruling na isinulat ni Associate Justice Japar de Mampao, ibinasura ng kataas-taasang hukuman ng petisyon na former Senators Coco Pimentel at Manny Pacquiao. Nagkaroon kami ng internal conflict sa PDP because of a question of yung pagsunod sa lituntunin o sa Constitution and bylaws of nagkaroon kami ng issue doon na sinasabi namin na yung mga action na ginawa ng dating Pangulo ng PDP, Senator Coco Pimentel, to hindi yung sumusang-ayon, hindi yung sang-ayon sa Constitution and bylaws of PDP. So, naging issue yun. At kami naman, sinusunod namin ang Constitution and bylaws of PDP. Kung paano pumili ng opisyal, kung paano mag-discipline ng members, and how to choose candidates, among others. So doon kami nagsimula at nagkaroon nga ng nagkaroon ng tinatawag na Pimentel faction and a Duterte Cusi faction. May nalawanag naman ni Atty. Raul Lembino, VP for International Affairs ng partido, kung paano umabot sa 3 taon ng usapin mula sa pagkatalo nila noong 2022 elections hanggang sa pinal na desisyon ng Korte Suprema. Kaya naghain tayo ng petisyon sa Commission on Elections at hindi natin pinayagan yung grupo ni Senator Pimentel at Senator Manny Pacquiao na gamitin nila yung partido. Naghain ng motion for reconsideration itong grupo ni Senator Pimentel at Senator Manny Pacquiao na deny yun at umakyat sila sa Korte Suprema. At doon sa Korte Suprema, lumabas na rin po yung naging resolusyon dito sa issue ito sa wakas. After 3 years, o mahigit na 3 taon ang hinintay natin dyan, 4 na taon, ay finally na-resolve na rin kung talagang sino talaga ang may karapatan na gamitin ang partido PDP laban.
chairman. Para naman kay Asta Pimentel Naik, Membership Committee Chair ng PDP Laban, ang issue ay hindi lamang usapin sa pamumuno, kundi issue ng pagsunod sa bylaws ng partido. Pero dito kasi sa PDP Laban, meron kaming fifth principle, no? Kasi may 5 basic principles ang partido na sinusunod. And the fifth principle is consultative and participatory democracy. Kumbaga, hindi po ito dumaan sa masusing pag-uusap mula sa leadership hanggang sa mga miyembro. Nung nagpatawag ang partido, which can be seen actually in the decision of the Supreme Court, na idinaan natin sa tamang proseso kung saan nagpatawag tayo ng National Council meeting, nagpatawag tayo ng National Assembly para madiscuss ito. Inimbitahan po natin ang grupo nila Senator Pacquiao at former Senate President Coco Pimentel to attend so that all the members will be able to discuss kung ano yung gusto nilang plano. Sadly, hindi naman po sila nag-attend. Kaya ito po ay kinatigan ng Korte Suprema, yung naging desisyon ng COMELEC kung saan sinabi ng COMELEC na tama ang naging prosesong ginawa ng Kusi Wing. Naniniwala naman ang liderato ng PDP Laban na ang hatol ng Supreme Court ang tuluyang magtatapos sa hidwaan na magbibigay daan sa pagkakaisa ng mga miyembro para sa kinabukasan ng partido at ng bansa. At least nagkaroon na ngayon ng kaliwanagan, naging mas maliwanag sa ating lahat at sa mga miyembro ng PDP kung sino talaga ang nagre-represent ng tunay na PDP. It puts an end to the issue kung sino. So, because of that decision, we are now one, and we can move forward in advancing the cause that we are fighting for. Patatandaang noong 2022 elections, kinilala ng COMELEC ang Duterte-Cusi faction bilang lehitimong PDP Laban na ngayon ay pinagtibay ng SC. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News.